Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Ngayon po ay dumadaan na naman po ako sa ubo at salamat sa Diyos dahil ngayong hapon na to tumigil yung pag-ubo kaya hindi po tayo makabasa ng salita ng Diyos mula pa kaninang umaga dahil talaga pong matindi po ang ubo ngayon. Halos lahat po ng mga magkakapitbahay dito ngayon ay may mga sipon ubo. Ang aking mga apo ay nilagnat. Pero salamat sa Diyos dahil okay na po sila. Ngayong umaga mga tumatawa na po sila. At salamat po sa Panginoon dahil nabigyan pa po tayo ng pagkakataon muli na mga ipagpatuloy po ang pagbabasa ng Biblia dito po sa aking YouTube channel. Nawa po hindi ako maubo mga kaibigan. Sa gabay po at patnubay ng ating Diyos at ng Banal na Espiritu Santo, kaya po natin uunawaan ang salita na ating naririnig at ating binabasa. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, sabayan nyo na po ako. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Levitico chapter 21. Ang title po nito, Mga Parusa sa Lalabag sa Tuntunin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang sino man sa Israel, katutubo o dayuhan na maghandog kay mulok ng anak ay babatuhin hanggang sa mamatay. Kasusuklaman ko siya at ititiwalag sa kapulungan ng Israel dahil sa kanyang ginawa. Dinungisan niya ang tahanan ko at nilapastangan ang aking banal na pangalan. Kapag ang mga taong bayan ay nagkibit balikat sa gayong kasamaan at hindi nila pinatay ang gumawa ng gayon, uusigin ko ang taong ito at ang kanyang sambahayan. Ititiwalag ko sa kapulungan ang mga nakiisa sa ginawa niyang iyon. Ang sino mang sumasangguni sa mga manghuhula, sa mga tumatawag sa mga espiritu ng mga namatay na, ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. Italaga ninyo sa akin ang inyong sarili at magpapakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Akong si Yahweh ang nagtalaga sa inyo. Sino mang sumumpa sa kanyang ama at ina ay papatayin. Ang lalaking makiapid sa asawa ng iba ay papatayin, gayon din ang babae. Ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama ay lumapastangan sa kanyang ama. Siya at ang babae dapat patayin. Ang lalaking sumiping sa kanyang manugang ay nagkasala at pareho silang papatayin. Ang lalaking sumiping sa kapwa lalaki ay gumawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang papatayin. Ang lalaking sumiping sa mag-ina ay gumawa ng karumaldumal na gawain, silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasalanan. Upang mawala ang gayong kasamaan. Kasamaan po pala, hindi kasalanan. Ang lalaking sumiping sa hayop ay papatayin, gayon din ang hayop. Ang babaeng pasiping sa hayop ay dapat patayin, gayon din ang hayop. Ang lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid, maging ito'y kapatid sa ama o ina, ay gumawa ng kahalayan at silang dalawa'y palalayasin at ititiwalag sa kapamayanan. Hinalay ang kanyang sariling kapatid, kaya dapat siyang magdusa. Kapag sumiping ang isang lalaki sa babaeng may regla, para na niyang ibinilad ang karumihan ng babaeng iyon, kapwa sila ititiwalag sa kapulungan. Kapag sinipingan ng isang lalaki ang kapatid na kanyang ama
ng kanyang ama o ina, kapwa sila parurusahan dahil sa karumaldumal na kasalanang ginawa nila. Kapag ang isang lalaki sumisiping sa asawa ng kanyang tiyo, pinugayan niya ito ng dangal, ang sumiping at ang babae ay kapwa papatayin. Kapwa kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, pinugayan niya ng dangal ang kanyang kapatid, hindi sila magkakaanak. Sundin ninyo ang lahat ng utos ko't tuntunin upang manatili kayo sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo. Huwag ninyong tutularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo sapagkat iyon ang dahilan kaya ko sila itinakwil. Ngunit kayo'y pinangakuan ko na ibigay ko sa inyo ang lupain, nilang sagana sa lahat ng bagay, akong si Yahweh ang inyong Diyos ang humirang sa inyo. Kaya dapat ninyong magkilala ang marumi at malinis na mga hayop at ibon. Huwag ninyong dudungisan ang inyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop at ibong ipinagbabawal ko sa inyo. Magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal, kayo hinirang ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Sino mang manghuhula o tumawag sa mga espiritu ng mga namatay na, maging lalaki o babae ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. Ang pag-iingat sa kabanalan ng saserdote. Levitico chapter 21. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga saserdote, sa mga anak ni Aaron, na ang sino man sa kanila'y huwag lalapit sa patay, liban na lang kung ang patay ay kanyang ama, ina, anak, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga. Dapat niyang pag-ingatan na siya'y huwag marumihan sa pamagitan ng bangkay ng kapatid niyang may asawa upang hindi malapastangan ang kanyang pagiging saserdote. Huwag silang maggugupit ng buhok, magpaputol ng balbas o magsugat sa sarili bilang tanda ng pagluluksa. Ingatan nilang malinis ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos at huwag nila itong lalapastanganin. Sila ang naghahain ng handog sa akin, kaya dapat silang maging banal. Huwag silang mag-aasawa sa mga babaeng marumi ang pamumuhay, sira ang puri o kaya hiwalay sa asawa, sapagkat nakatalaga sa Diyos ang saserdote. Itatalaga mo ang saserdote sapagkat siya ang naghahandog ng tinapay ng iyong Diyos. Dapat siyang maging banal sapagkat akong si Yahweh na nagtatalaga sa iyo ay banal. Kung ang saserdote may anak na babae at mamuhay ito ng mahalay, nilalapastangan niya ang kanyang ama, kaya dapat siyang sunugin. Kung ang nahirang na punong saserdote na binusa ng langis sa ulo at itinalagang magsuot ng sagradong kasuotan ay mamamatayan ng kamag-anak, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok, ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Hindi siya maaring lumapit sa patay kahit ito'y kanyang ama o ina. Dapat siyang manatili sa tahanan ng Diyos. Kapag umalis siya roon upang tignan ang bangkay, nilalapastangan na niya ang tahanan ng Diyos. Pagkat ang langis ng pagkatalaga sa kanya ay taglay niya, ako si Yahweh, tunay na dalaga ang dapat niyang kuning asawa. Huwag siyang mag-aasawa sa balo na hiwalay sa asawa, sa dalagang nadungisan na ampuri o sa babaeng may mahalay na pamumuhay. Ang dapat niyang mapangasawa ay isang kalahi at tunay ngang dalaga, upang huwag magkaroon ng kapintasan sa harapan ng bayan ang magiging mga anak niya. Siya'y nakatalaga sa akin, sinabi pa ni Yahweh kay Moises.
Sabihin mo rin kay Aaron na ang sino man sa lahi niya na may kapintasan o kapansanan ay di dapat maghandog sa akin. Huwag lalapit sa dambana ang sino mang bulag, pilay, pangit, sakang, kumang, kuba, unano, malabo ang mata, galisin, bunihin, o kapon. Sino mang may kapintasan sa lahi ni Aaron ay di maaring maghandog kay Yahweh. Hindi nga siya maaring maghain ng handog ng pagkain dahil sa kanyang kapintasan. Maaari siyang kumain ng anumang handog sa Diyos, maging kabanal-banalan, o mga banal na bagay, ngunit hindi siya maaring lumapit sa dambana dahil sa kanyang kapintasan. Kapag lumapit siya sa dambana, yaon ay paglalapastangan sa aking tahanan, sapagkat akong si Yahweh ang nagtatalaga sa mga iyon. Gayon nga ang sinabi ni Moises kay Aaron, sa kanyang mga anak at sa buong Israel. Chapter 22. Paggalang sa mga bagay na inihandog. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabi mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na itinilaga sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Ako si Yahweh. Sabihin mong itatakwil ko ang sinuman sa kanyang lahi na lalapit doon ng marumi. Ako si Yahweh. Ang sino man sa lipi ni Aaron na may ketong o may tulo ay di makakakain ng anumang bagay na banal hanggang hindi siya gumagaling. Sino mang makahipo ng bagay na nadaiti sa bangkay sa lalaking nilabasan ng sariling binhi, sa mga hayop o taong itinuturing na marumi, ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Hindi siya makakain ng pagkaing banal hanggang hindi siya naliligo. Pagkalubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakain ng pagkaing banal na inilaan sa kanya. Ang mga saserdote ay hindi rin maaring kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, pagkat iyon ang makapagpaparumi sa kanila. Ako si Yahweh. Dapat sundin ng mga saserdote ang mga tuntuning ito. Kung hindi, mamamatay sila. Ako si Yahweh na nagtatalaga sa kanila. Hindi makakakain ng anumang bagay na banal ang hindi ninyo kalipi. Hindi maaring kumain nito ang mga nanunuluyan sa saserdote o sa upahang manggagawa. Ngunit ang aliping binili niya o ipinanganak sa kanyang tahanan ay maaaring kumain yun. Hindi rin maaaring kumain ito ang anak na babae ng saserdote, kung mag-asawa siya ng hindi saserdote. Ngunit kung siya'y mabalo o hiwalayan ng asawa ng walang anak at umuwi sa kanyang ama, makakakain na siya ng pagkain ng kanyang ama. Hindi dapat kumain ng pagkaing banal ang di karapat-dapat. Kung ang sino mang hindi saserdote ay makakain nito ng di sinasadya, babayaran niya at may patong pang 5 parte ng halaga ng kanyang kinain. Dapat ingatang mabuti ng mga saserdote ang mga banal na bagay na inihandog ng mga Israelita kay Yahweh. Huwag nila itong ipapakain sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan, pag kumain sila nito, excuse po, sila'y lumabag sa tuntunin at pananagutan nila ito. Akong si Yahweh ang nagtalaga ng mga iyon. Sensya na po ha mga kaibigan at tayo inuubo. Verse 17,
Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin bilang pagtupad sa panata o kusang loob na handog, ang dadalhin niya ay toro, lalaking tupa o kambing na walang kapintasan upang maging karapat-dapat. Huwag kayong maghahandog ng may kapintasan sapagkat hindi iyon tatanggapin. Kailangan ding walang kapintasan ang baka, tupa o kambing na dadalhin bilang handog pangkapayapaan. Maging pagtupad sa panata o kusang loob, huwag kayong magdadala ng baka, tupa o kambing na bulag, pilay o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Ang alinmang toro o tupang hindi timbang ang katawan o hindi lumalaki ay magdadala bilang kusang loob na handog, ngunit hindi maihahandog bilang pagtupad sa panata. Huwag kayong maghahandog ng hayop na kapon o may kapansanan ang itlog. Hindi ito pahihintulot sa inyong lupain. Huwag rin kayong kukuha sa mga dayuhan ng hayop upang ihandog kay Yahweh, hindi niya iyon tatanggapin pagkat may kapintasan. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises, ang bisirong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng 7 araw sa piling ng inahin. Mula sa ikawalong araw, maaari na itong ialay kay Yahweh bilang handog na susunugin. Huwag ninyong papatayin ang inahin sa araw na patayin ninyo ang bisiro. Ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gawin ninyo ayon sa tuntunin upang maging karapat-dapat. Uubusin ninyo ito sa araw ring yaon. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ako si Yahweh. Sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan, bagkus ay dakilain ninyo ako. Ako si Yahweh, na nagtatalaga sa inyo. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako si Yahweh. Salamat sa ating Diyos dahil nakabasa po tayo mula po sa verse 20, 21, 22. At salamat po sa Panginoon, hindi po ako inubo ng sunod-sunod, mga kaibigan. At loobin po ng ating Diyos na sa araw ng bukas ay maipagpatuloy ko po ang pagbabasa. Ngunit napansin niyo po ba kung gaano po katindi ang warning ng Panginoon sa mga hindi sumusunod sa tuntunin ni Yahweh? Naroong merong papatayin, susunugin, itatakwil. Grabe po At yun po yung mga karumal-dumal na gawain ng mga Israelita ang siyang makakaranas ng kamatayan na sinasabi ng Panginoon. Naalala ko yung nabasa natin ngayon na kapag ang lalaki sa kapwa lalaki ay magsiping, ay isang karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Nawa ay magising ang bawat tao na hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng mga karumal-dumal na gawain. Nakita naman po natin sa panahong ito na yung mga sikat na mga tao sa ating bansa o sa ibang bansa, napakabilis magpalit ng mga kapartner sa buhay. May asawa, walang asawa ay ganun po kabilis. At salamat sa Diyos dahil meron siyang salita na iniwan sa mundong ito na kapag nabasa natin at tayo ang nasa sitwasyong iyon na patuloy na gumagawa ng kasalanan,
makakaramdam po tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Ayaw po nating sunugin, ayaw po nating mamatay. Sa panahon po natin, hindi po literal na susunugin ang katawan ng tao. Nung panahon po ng Old Testament, ganun po ang pangyayari, talagang literal. Ngunit sa panahon naman natin, ay naghihintay ang dagat-dagatang apoy sa impyerno para sunugin ang mga hindi nakawala sa pagkakasala. Nawa mga kaibigan, habang may oras pa, ay ilapit natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Bagamat hindi man tayo nakakagawa ng mga nabasa natin o narinig natin na babala ng Diyos sa mga Israelita, ngunit sinabi ng Panginoon, maliit man na kasalanan, ang pangalan niyan ay kasalanan pa rin. Wala yan sa laki. Madalas ang ating mga buhay ay nagkakasala mula sa ating mga isipan, salita at sa gawa at sa uri ng ating pamumuhay. Nakakalungkot isipin na ang ating bansa ay nagkaroon ng napakaraming vlogger sa panahong ito. Hindi lahat ng mga vlogger sa ating bansa ay tama ang ginagawa sa social media. Tama yung pangbabatikos. Karamihan ng vlogger ngayon na aking nakikita, ginagamit ang mga sikat na mga tao gaya ng politiko para dumami ang kanilang views, para sa salapi na kanilang kikitain. Ngunit, kung alam lang ng bawat tao na ang mga bagay na nagagawa na hindi tama sa harapan ng Panginoon ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanang ito ang nagbubulid para maranasan ng tao ang kamatayan. Sana lang ay makita ng mga tao ang salita ng Diyos. Sana lang ay mabasa nila ang Biblia. Sana lang habang may oras pa ay maisuko ng mga tao ang buhay sa Panginoon upang sa ganon hindi mararanasan yung galit ng ating Diyos. Magulo ang Pilipinas, mga kaibigan. Napakagulo kung ating titignan. Ang unang dahilan na nakikita ako ay salapi, kayamanan ng mundong ito. Pero kung alam lang ng mga tao na yan na hindi ang salapi o katanyagan o kapangyarihan na pangmundo ang magdadala sa kanila sa kaligtasan, marahil ay hindi na nila kauuhawan o pagnanasaan ang mga material na bagay, katanyagan at kapangyarihan sa mundong ito. Gaya ng salita ng Diyos, darating na ako, sabi niya sa last tribulation o sa pahayag. Nawa mga kaibigan, sa mga nakakarinig at nagbabasa ng salita ng Diyos, nawa ay makita ito sa ating mga buhay ang resulta ng ating pananampalataya at resulta ng ating binabasa na salita ng Panginoon. Sabi ko nga, hanggat ako ay may buhay, hanggat ako'y nakakabasa pa ng Biblia, hindi ako titigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Wala pong nakakatiyak sa araw ng bukas kung anong mangyayari sa buhay ng bawat isa. Wala rin pong nakakatiyak kung anong mangyayari sa ating bansa. Kaya mga kaibigan, manatili na po tayo sa salita ng Diyos at manatili na tayo kay Kristo bilang ating Diyos at Panginoon tagapagligtas ng ating mga buhay. Salamat sa Diyos sa hapong ito mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko. Nawa
ay magkaroon po tayo ng kaseryosuhan sa ating relasyon sa Panginoon, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang katotohanan, ang Diyos kapag dumating, sa isang kisap mata lamang ay mangyayari ang pagdagit ng Diyos sa kanyang mga anak na tinatawag sa kapanahunan natin na rapture. Kaya mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, manatili po tayo sa pagbabasa ng Biblia para atin pong malaman ang mga lihim pa na nais ng Diyos na ipaalam sa kanyang mga anak. Manalangin po tayo palagi. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay, sa mga talagang nakikinig at interesadong makinig ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong mga buhay, sa inyong oras na ginagamit para makinig at magbasa ng salita ng ating Panginoon. Salamat din po sa inyong suporta dito po sa aking YouTube channel. Masaya po ako kapag may nakikita po ako na guhit na diretsong gano'n. Ibig sabihin, may nakinig sa salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, magpatuloy lang po tayo. Sanayin po natin na pakainin ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa araw-araw upang sa ganon tagal po tayo sa labanan sa mundong ito habang tayo ay naririto pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.